Someone has shot my parents. I think they're all breathing. They're on the floor. What suburb are you in? They're not breathing. What do I do? What suburb are you in? North Right. North Ryde. Yes. And your parents are They're not moving. both being shot, have they? I don't know. There's a lot of blood everywhere. My mama. Just hold on. Yeah, we will. We're sending the ambulance now. Hating gabi noong ika-10 ng Hulyo taong 2001, nakatanggap ang North Ryde Police Department sa New South Wales, Australia ng isang hindi inaasahang tulong para sa saklolo. Agad na rumisponde ang mga pulis at medical personnel at pagdating nila, tumambad ang isang sitwasyong hindi nila inaasahang ganito kabigat. Sa isang pamilyang binubuo ng 4, iisa lang ang nakaligtas. Nakita nilang nakasalampak ang lalaking ito sa sulok ng garahe na tila nanginginig sa takot at pagkalito, at hindi na iwasang malungkot ang mga opisyal sa kanilang nasaksihan. Pero labis nilang ikinagulat ang mga sumunod na pangyayari. Makalipas lamang ang 3 araw, nagsimula na siyang magtanong ng may pagkabalisa tungkol sa mana. Sa mismong libing ng kanyang mga kamag-anak, kumanta pa siya ng One Sweet Day. Di nagtagal, ginamit niya ang kompensasyon mula sa gobyerno para bumili ng mamahaling sasakyan, isang asal na agad na nagbigay ng hinala sa mga investigador. Unti-unting lumitaw na ang kasong ito ay puno ng kasinungalingan at kasakiman. Niloko niya ang kanyang mga magulang, kamag-anak at maging ang mga kaibigan at sa ilang paraan, pati ang kanyang sarili. Simula nang mahatulan siya noong taong 2004, iginigit niya na wala siyang kasalanan. Ngunit noong ika-3 ng Abril taong 2023, muling ibinasura ang kanyang apela. Hanggang ngayon, nananatili siyang nakakulong, kaya ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Balikan natin ang taong 2001 upang maunawaan ang buong pangyayari. Ang insidente ay naganap sa North Ryde, isang suburb sa New South Wales malapit sa Macquarie University at kadalasang tinatawag na Silicon Valley ng Australia. Dito, matatagpuan ang maraming high-tech na kumpanya gaya ng Microsoft, HP, Oracle at 3M. Dahil sa maginhawang transportasyon, may estasyon ng tren at maraming bus route at 15 kilometro lamang ang layo mula sa Central Business District. Naging ideal itong tirahan para sa middle class. Nakatayo ang mansyon ng pamilyang Gonzales sa 6 Collins Street, North Ryde. Isa itong maluwag na 2 palapag na villa na may 4 na silid tulugan, 3 banyo, 2 parking space at malapad na lawn. Noong 1999, binili ito ni Teddy Gonzales sa halagang 20,000 Australian dollars bago pinasimulan ang renovation. Lumipat ang pamilya noong December taong 2000. Si Teddy, na ipinanganak noong 1954 sa isang mahirap na pamilya sa Baguio City, ay kilala bilang matatag at masikap. Ika-4 siya sa magkakapatid at kahit salat sa buhay, hindi siya nagreklamo at sa halip, nagsumikap siyang makapasok sa Law Faculty ng Baguio University. Habang papalapit ang kanyang graduation, nakilala niya si Mary Loiva Claridades, isang junior na 3 taon na mas bata sa kanya. Mabilis na umusbong ang kanilang pagmamahalan. Si Mary, na panganay sa kanilang pamilya, ay mabait at masipag din tulad ni Teddy. Noong 1977, pagkatapos niyang magtapos, sila ay nagpakasal. Bagamat tutok si Teddy sa trabaho, nanatili pa rin siyang romantiko. Mahilig sa simpleng sorpresa tulad ng bulaklak o candlelit dinner. Noong ika-16 ng Setyembre 1980, isinilang ang kanilang anak na si Seth Gonzales. May espesyal na kahulugan ang kanyang pangalan na balak ibunyag ni Teddy pagdating ng ika-21 kaarawan ni Seth. 3 taon ang lumipas. Noong ika-9 ng Hulyo taong 1983, ipinanganak ang kanilang bunsong anak na si Claudine. Nagsimula si Teddy bilang abogado at unti-unting nakaipon ng kayamanan sa pamamagitan ng real estate hanggang sa lumawak ang kanyang negosyo sa audio stores, butika, hotel at iba pang industriya.
Malakas ang abilidad ni Teddy pero lalo pang namayagpag ang pamilya ng kanyang asawa. Ang ama ng bayaw ni Mary ay nagsilbing alkalde ng Baguio City mula 1986 hanggang 1988 at sa panahong iyon, si Teddy naman ang naging sekretary ng alkalde. Matagumpay ang pamilya hindi lamang sa negosyo kundi pati sa larangan ng politika. Noong 1989, ginamit ni Teddy ang lahat ng kanyang ipon upang magpatayo ng isang 4 na palapag na hotel na may 40 kwarto. Naging maayos at lumago ang negosyo ngunit pagkalipas lamang ng ilang buwan, tumama sa Baguio City ang isang lindol na may lakas na 7.7 magnitude na kumitil ng 142 na buhay. Sa isang iglap, nawasak ang kabuhayan at tahanan ni Teddy. Ang mas malala pa, naipit ang anak niyang si Seth sa hagdanan habang yumayanig ang lupa. Sa kabila ng panganib, ipinasok ni Teddy ang sarili niya sa makitid na puwang upang mailigtas ang kanyang anak. Isang tapang na nag-iwan sa kanya ng permanenteng ligament injury. Sa kabutihang palad, ligtas ang buong pamilya. Naniniwala sina Teddy at Mary na iniligtas sila ng mas mataas na kapangyarihan kaya mas lalo nilang pinanghawakan ang pagbangon. Gayunpaman, nagpasya silang magsimula muli sa Australia kung saan maayos nang naninirahan ang kapatid ni Mary na si Emily at ang pamilya nito. Noong 1990, nagsimulang mag-aral muli si Teddy upang maipasa ang pagsusulit para sa law license sa Australia. Pagsapit ng 1993, nakapagbukas na siya ng opisina para sa immigration law kung saan si Mary ang namamahala sa internal management at koordinasyon habang si Teddy naman ang humahawak ng external affairs at pagganap ng mga kliyente. Dahil sa husay ni Teddy, mabilis na dumami ang kanilang mga kliyente at nakamit nila ang buhay na nasa antas ng middle class sa kanilang komunidad. Bilang debotong Katoliko, naglagay sila ng altar sa bahay at dumadalo ng misa 3 hanggang 4 na beses bawat linggo. Mahalaga para sa kanilang edukasyon ng mga anak at hangad nilang mas higitan pa ng mga ito ang kanilang mga naabot. Dahil dito, hindi sila nagdalawang isip na gumastos para sa pag-aaral ng kanilang mga anak at malinaw nilang ipinapatupad ang gantimpala at disiplina upang manatiling nakatuon ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ngunit hindi nila alam na sa likod nito, unti-unting nahuhubog ang isang trahedyang sasabog pagkalipas ng ilang taon. Noong 10 ng Hulyo taong 2001, parehong pumunta sa trabaho sina Teddy at Mary gamit ang magkahiwalay na sasakyan habang abala rin buong araw ang kanilang anak na si Seth. Pumasok siya sa paaralan sa umaga at pagkatapos ay tumulong sa law office ng kanyang ama sa hapon. Sa gabing iyon, may lakad siya kasama ang mga kaibigan. Samantala, ang bunsong si Claudine na nasa bakasyon sa tag-init ay nananatili lang sa bahay upang magpahinga, nagbabasa at nakikipag-usap sa mga kaibigan online. Kahapon lamang ay 18 kaarawan ni Claudine at gusto pa sana niyang ipagpatuloy ang selebrasyon. Nagte-text siya sa mga kaibigan upang magplano ngunit bago pa man niya matapos ang usapan, biglang hindi na siya makontak. Pagsapit ng 11:45 ng gabi, umuwi si Seth. Pagkalipas ng 3 minuto, tumawag siya agad sa pulis at ito ang tawag na narinig sa simula ng video. Sinabihan siya ng operator na magpapadala sila ng ambulansya. Agad na tumakbo si Seth sa kanilang mga kapitbahay para humingi ng tulong at sinabi niya na may nakita siyang 2 tao. Dahil sa pagkataranta, tumawag muli ang mga kapitbahay sa pulis. Nang makitang nagmamadaling pumasok muli si Seth sa bahay, pinigilan siya ng isa sa kanila. Bigla na lang sumigaw si Seth at sinabing marunong siyang mag-CPR at bago pa matapos ang pangungusap, mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Dahil sa takot na may mangyaring mas masama, sinundan siya ng kapitbahay at pilit siyang hinila pabalik sa labas. Dumating ang mga pulis at medical personnel pagkalipas lamang ng ilang minuto ngunit huli na ang lahat. Si Teddy, 46, si Mary, 43 at ang 18 years old na si Claudine ay wala ng buhay. Natuklasan ng medical staff na wala ni isa sa kanila ang binaril. Lahat sila ay pinaslang gamit ang matulis na bagay at lalo namang kapansin-pansin ang malalim na sugat sa leeg ni Mary. Dahil sa pahayag ni Seth tungkol sa 2 figura,
ipinatawag ang K9 unit upang magsagawa ng paghahanap. Ngunit dahil sa ulan noong gabing iyon, walang anumang bakas ang nahanap ng mga aso. Nakita ng mga pulis na bumagsak si Seth sa lupa sa sobrang paghihinagpis, kaya't nilapitan siya ni Senior Officer Mike para kausapin. Tinanong niya kung may kakaiba bang nangyari kamakailan at ikinwento ni Seth na pagkatapos ng birthday party ng kanyang kapatid kagabi, habang pauwi sila, may umatake sa kanila sa kalsada. Sinabi niya na may kotse na bumilis ang pasada at may sumigaw ng, "Die, you Asians!" Agad itong tumatak sa isip ni Mike. Kanina pa kasi siya nagtataka tungkol sa kakaibang sulat sa pader sa crime scene at dahil sa pahayag ni Seth, tila nagkaroon ng direksyon ang investigasyon. Posibleng isang pag-ataking may lahing motibo. 3:00 ng madaling araw noong 11 ng Hulyo. Ibinigay ni Seth ang detalyadong account ng mga ginawa niya buong araw. Ipinaliwanag niyang nasa labas siya kasama ang mga kaibigan noong oras ng krimen at hindi raw biglaan ang pagkikita nila. Napagplanuhan na ito isang araw bago ang insidente. Dahil malinaw ang kanyang alibay, hindi isinama si Seth ng pulisya sa listahan ng mga suspect. Noong 13 ng Hulyo, nagdao si Seth ng press conference at nag-alok ng $100,000 na pabuya sa sinumang makapagbibigay ng lead. Sa harap ng media, sinabi niya na to picture the four corners of the world. In my world, we were the four. My family, friends, and myself would like to ask anyone out there to please help us. Ngunit habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang maraming katanungan. Mga detalyeng tila nagsasabing hindi ito isang hate crime laban sa Asians. Una, natagpuan ang halos $1,000 na cash sa wallet ni Teddy at Mary at hindi man lang ito ginalaw kaya malabong ang motibo ay pagnanakaw. Kapansin-pansing malinis at maayos ang buong bahay kahit na halos lahat ng cabinet at drawer ay nakabukas. Ang mga damit sa loob ay maayos na nakahanay na para bang sinadyang ipakita. Lahat ng biktima ay pinaslang gamit ang matinding dahas at si Mary ang may pinakamalalang sugat sa leeg. Si Claude naman ay nagtamo ng 7 saksak at ilang blunt force injuries na makikita sa nakadenteng bahagi ng pader sa kanyang silid. Natukoy din na 2 kutsilyong nawawala mula sa kusina ang tumugma sa uri ng mga sugat ng mga biktima. 6 na aso na nasa bahay ang natagpuang ligtas at nakalak sa laundry room. Tanging sa kusina lamang ang may bakas ng sapilitang pagpasok, ngunit wala namang natagpo ang fingerprints sa kitchen countertops. Sa investigasyon, lumabas na ang frame ng biktima ay nabasag papalabas at hindi papasok na nagpapakita na ginawa ito sa mismong oras ng krimen. Nagkakaiba rin ang oras ng pagkamatay ng 3 at tumagal ng hindi bababa sa 3 oras ang buong pangyayari. Matapos sukatin ang temperatura ng mga katawan, napag-alaman na mas mababa ang temperatura ni Claudine at Mary kumpara kay Teddy na nagpapahiwatig na ang mag-ina ay unang pinaslang. May nakita ring dugo sa isang briefcase at handbag at base sa pagkakalagay nito, malinaw na inilipat ang mga ito pagkatapos ng krimen at hindi basta nalaglag habang nakikipagbuno. Dahil dito, nagsimulang lumihis ang direksyon ng investigasyon. Kailangan muna nilang matukoy ang eksaktong oras ng pagkamatay ng bawat biktima. Gamit ang logs ng mga huling tawag at mensahe, nadedus ng mga investigador na si Claudine ay malamang napatay sa pagitan ng 4:10 p.m. at 4:30 p.m. Ang huling text niya ay 4:10 p.m. at ang bukas na libro na nasa mesa niya ay nagpapakitang siya ay nag-aaral noon. Tinatayang 5:30 p.m. ang oras ng pagkamatay ni Mary. Umalis siya sa trabaho noong 4:50 p.m. at karaniwang 30 to 40 minutes ang biyahe pa uwi. Malamang na pinaslang siya pagpasok pa lamang sa bahay na pinapatunayan ng sapatos na suot pa rin niya. Karaniwan pagdating niya sa bahay, nagpapalit siya agad ng sapatos at inilalagay ang kanyang handbag sa isa sa 2 nakasanayang lalagyan. Para naman kay Teddy, tinatayang 7 o'clock p.m. ang oras ng kanyang pagkamatay. Umalis siya sa trabaho 6:23 p.m. at tumawag pa ng 2 beses sa bahay. Gaya ni Mary, mukhang pinaslang din siya pagpasok pa lang ng bahay base sa suot niyang pangtrabaho at sa briefcase na nasa kanyang tabi.
Kung ang layunin ay atakihin ang mga Asians, hindi namang posibleng maghintay ang salarin na makauwi ang bawat miyembro ng pamilya bago umatake at lalong hindi nila makakalimutang magdala ng sariling sandata o mapipilitang gumamit ng kutsilyo mula sa kusina. Matapos patayin ang lahat, nagawa pa ng salarin na maligo na ipinapakita ng tubig na natagpuan sa sahig ng banyo. Pagkalipas ng 6 na araw mula sa insidente, pinabalik ng pulisya si Seth upang idetalye muli ang mga pangyayari ng gabing iyon. Dito, napansin ang mga hindi tugmang bahagi ng kanyang salaysay. Ayon kay Seth, dumating siya sa harap ng bahay ng bandang 6 o'clock p.m. Ngunit hindi siya bumaba ng sasakyan dahil nakatanggap siya ng text mula sa mga kaibigan na delayed ng 2 oras ang kanilang dinner. Umuulan noong oras na iyon kaya nagpasya siyang huwag munang pumasok at tumawag sa telepono ng bahay ngunit walang sumagot. Umalis siya at nagmaneho papunta sa isa pang lugar upang makipagkita sa isa pang kaibigan sa Blacktown, isang bayan na 28 kilometers ang layo. Dahil bagong lipat ang kaibigang ito, inabot si Seth ng halos 2 oras kakahanap ng bagong address ngunit hindi niya ito natagpuan. Sa huli, nagkita rin sila bandang 8 o'clock p.m. at sabay silang nag-dinner at naglaro ng video games. Ayon kay Seth, umuwi siya bandang 11:45 at saka tumawag sa pulis. Binanggit pa niya na nang makita niya ang kapatid niyang si Claudine, duguan ito at sinubukan niyang magbigay ng first aid. Ngunit ang paliwanag niyang hindi niya mahanap ang bagong address ng kaibigan matapos maghanap ng 2 oras ay malinaw na hindi lohikal. Bukod pa rito, kabaliktaran ng forensic report ang pangalawang pahayag ni Seth. Ayon sa resulta, matagal nang patay si Claudine ng matagpuan kaya imposible siyang dumudugo pa at tiyak na hindi na tumitibok ang kanyang puso. Wala ring anumang palatandaan na sinubukan siyang i-CPR. Binanggit din ni Seth na may nakita siyang 2 figura pero matapos ang ilang ulit na reenactment ng pulisya, napatunayan nilang imposibleng may nakita siyang kahit sino. Ang ingay mula sa pagpasok ng sasakyan sa garahe at pagbukas ng pinto ng bahay ay sapat na para magbigay ng babala sa sinumang intruder, kaya may sapat na oras ang sinuman upang tumakas bago pa man makapasok si Seth. Dahil dito, nagsimulang magduda ang mga investigador na maaaring may malalim na kinalaman si Seth ang nag-iisang nakaligtas sa nangyari. Doon nakatuon ang pagsisiyasat sa kanyang kwarto. Natagpuan nila ang isang piraso ng damit na may bakas ng asul na pintura na tumutugma sa sulat sa pader sa crime scene. Kinuha rin nila ang kanyang computer at isang walang laman na shoebox. Nang bumili ang mga investigador ng kaparehong sapatos at ikumpara ito sa mga dugong bakas ng sapatos sa loob ng bahay, natuklasan nilang magkapareho ang pattern. Higit pa rito, puno ng internet search history si Seth mula Pebrero hanggang Hulyo taong 2001, halos 6 na buwan ng mga paghanap tungkol sa mga lason mula sa halamang nakakalason. Sinundan ito ng pulisya at natuklasang bumili si Seth ng mataas na toxic plant seeds noong ika-24 ng Hunyo. Hindi maaaring isapubliko ang pangalan ng halaman dahil sa isang government order. At kapansin-pansin na 1 linggo bago ang krimen, noong ika-3 ng Hulyo, na ospital ang ina niyang si Mary dahil sa matinding pananakit ng tiyan at diarrhea. Kinailangan pa niyang manatili ng 1 araw sa emergency care bago bumuti ang kanyang kalagayan. Noon, idineklara ng mga doktor na colitis ang kondisyon dahil hindi tugma ang mga test results sa food poisoning. Ngunit sa bagong direksyon ng investigasyon, naniniwala ang pulisya na nalason si Mary gamit ang mga biniling buto ni Seth. Noong ika-3 ng Agosto sa ikatlong interogasyon kay Seth, sinabi niyang binili niya ang toxic seeds dahil sa sobrang pagkadurog ng loob at pagkawala ng pag-asa sa buhay. Ngunit isa na naman itong mababaw na kasinungalingan. Pero dahil wala pang direktang ebidensya laban sa kanya, hindi pa rin siya ma-charge ng pulis kaya't pinakawalan muna siya habang sabay na sineset up ang wiretap sa kanyang telepono at iba pang paraan para mahuli siya sa sariling salita. Nakakagulat na hindi lang pulis ang nagdududa kay Seth. Pati ang mga kaibigan at pamilya ay nakapansin ng kakaiba sa kanyang kilos. Halimbawa, sa mismong araw ng press conference, sinadya niyang makipagkita sa family accountant upang tanungin agad ang tungkol sa mana. Sa mismong libing,
Kumanta pa siya ng One Sweet Day na ikinagulat ng mahigit 300 kataong dumalo. Pagkatapos ng insidente, lumipat si Seth sa isang marangyang apartment at ginamit ang kompensasyon mula sa gobyerno para ipaayos ang sasakyan ng kanyang ina. 2 buwan matapos ang krimen, nagpakalat siya ng kasinungalingan na may brain cancer umano siya at kailangan ng 190,000 Australian dollars para sa operasyon. Nagpadala pa siya ng peking medical na dokumento sa mga kamag-anak para subukang makahingi ng pera. Ngunit napunta ang mga peking dokumentong iyon sa kamay ng pulisya. Hindi lamang nabigo si Seth na makakuha ng 190 AUD, kundi agad ding itinigil ang kanyang buwanang kompensasyon mula sa gobyerno. Nang maubos ang kanyang pera, nagsimula siyang magbenta ng mga alahas, relo at maging ang 2 sasakyan ng kanyang mga magulang. At nang magkaroon siya ng kaunting halaga, umorder siya ng isang Lexus na nagkakahalaga ng 173 AUD. Napansin ng nagbebenta ang pagiging kahina-hinala ni Seth at binalaan siya na mahal ang kotse na iyon. Ngunit ang sagot naman ni Seth ay wala siyang pag-aalinlangan kaya't huwag siyang mag-aalala dahil may mana raw siya. May karagdagang detalye ring nakapagpatibay ng hinala laban kay Seth. Ayon sa kanyang tiyahin na si Emily, bandang 6:00 ng gabi noong mismong gabi ng insidente, dumaan siya sa bahay ng kapatid niya para sunduin ang anak mula sa eskwela. Nakita niya ang sasakyan ni Seth na nakaparada sa garahe pero tahimik at madilim ang buong bahay. 3 beses siyang nag-doorbell ngunit walang sumagot. Papunta na sana siya sa gilid ng bahay para sumilip nang mapansin niyang may gumagalaw sa loob. Una niyang inakalang sabitan ng damit pero agad niyang naalala na may 6 na aso ang pamilya at wala man lang siyang narinig na kahit anong tahol. Nagsimula siyang kabahan kaya umuwi na siya kasama ang kanyang anak. Malinaw sa kanya na hindi pa umuulan sa oras na iyon. Hindi lamang si Emily ang nakapansin. Maging ang kapatid ni Mary at isa sa mga kliyente ni Teddy ay nagsabing nakita nila ang sasakyan ni Seth. Ang kliyente na dumating sa bahay bandang 4:15 PM hanggang 4:30 PM para magatid ng dokumento ay nakakita rin ng asul na Ford na madaling makilala ang sasakyan ni Seth na nakaparada sa garahe. Pagsapit ng 2 buwan matapos ang krimen, nagsimulang magbunga ang undercover operation ng pulisya. Isang nakatagong opisyal ang unti-unting nakipagpalit kay Seth matapos purihin ang kanyang pananamit. Nang maging magkakilala na sila, ipinagyabang ng opisyal na may kakilala siyang nagbibigay sa kanya ng impormasyon mula sa estasyon ng pulis. Naloko si Seth at agad na nagtanong kung maaari niyang makuha ang anumang detalye tungkol sa kaso ng kanyang pamilya. Ayon sa plano, binanggit ng undercover officer kay Seth na may nakakita raw sa sasakyan niya sa garahe bandang 4:00 ng hapon noong araw ng krimen. Sinusubukan ng pulisya kung paano niya pagtatakpan ang kanyang kasinungalingan. At hindi nga sila nagkamali. Pagkarinig nito, tahimik na nagsimula si Seth na maghanda ng isa pang alibay. Pagsapit ng Enero taong 2002, bigla niyang kinausap ang mga investigador at binago ang kanyang pahayag. Ayon sa kanya, maaga siyang umuwi bago mag 4:30 PM pero hindi siya pumasok sa loob. Idinagdag niya na sumakay siya ng taxi mula sa bahay papunta sa brothel para mag-unwind at hindi niya ito sinabi noon dahil siya ay nahihiyang umamin. Hindi alam ni Seth na naka-wiretap ang kanyang telepono. Paulit-ulit siyang tumawag sa naturang brothel at nagtatanong kung may security camera sila, kung kailan sila nagsimulang mag-operate at kung itinatago nila ang guest registry. Lahat ng pag-uusap ay nai-record ng pulisya para sa investigasyon. Ang pinakamahalaga, ang babaeng binanggit ni Seth ay nakaliw ng 1 linggo at wala roon sa mga araw bago at pagkatapos ng krimen. Nang mabuking ang kasinungalingan, sinabi ni Seth na maaaring nagkamali siya ng tao. Naghanap pa siya ng taxi driver na susuporta sa kanyang kwento, ngunit natuklasan ng pulisya na binayaran ng 50,000 AUD ang driver para gumawa at pumirma ng peking pahayag. Sa puntong ito, kumbinsido na ang mga investigador na si Seth ang may kagagawan pero kailangan pa nila ng matibay at direktang ebidensya bago siya masampahan ng kaso. At ang ebidensyang matagal nilang hindi matagpuan ay si Seth mismo ang nagbigay ng hindi sinasadya.
Pagkarinig niya sa kumpidensyal na impormasyon mula sa undercover officer tungkol sa nakakita sa kanyang sasakyan bandang 4:30 ng hapon, lubos siyang naniwala na may impormante nga sa loob ng opisina ng pulis. Dahil dito, hiniling niya sa undercover officer na kumuha pa ng dagdag na detalye at nagpadala pa siya ng sariling guhit ng crime scene. Ang sketch ay malinaw na nagpakita ng oras ng pagkamatay ng bawat biktima, isang impormasyon na hindi kailanman inilabas sa publiko. Ang tanging taong maaaring makaalam nito ay ang mismong gumawa ng krimen. Higit pa rito, ang sulat kamay ni Seth sa sketch ay tumugma sa nakitang sulat sa mismong crime scene. At bago pa man siya opisyal na arestuhin, may naganap na tila pinlano ng mabuti. Noong gabi ng ika-2 ng Hunyo taong 2002, nakatanggap ng ulat ang pulisya tungkol sa isang pananakit bandang 8:30 p.m. Dating nila sa lugar, natagpuan nila si Seth na nakahiga sa isang kanal at may bahagyang mga galos sa kanyang mukha. Ayon kay Seth, may naglagay daw ng plastic na bag sa ulo niya at inatake siya ngunit hindi niya raw nakita kung sino ang salarin. Gayunpaman, matapos siyang suriin, napag-alaman ng doktor na wala siyang anumang pinsala sa kanyang ulo. Ang halatang palabas na ito ay nagbigay ng panibagong direksyon sa investigasyon. Nabanggit ni Seth na ang executor ng testamento ay ang kanyang lola. Napatunayan na noong ika-23 ng Pebrero taong 1998, gumawa sina Teddy at Mary ng joint will. Ayon dito, kung mamamatay ang isa sa mag-asawa, mapupunta ang lahat ng ari-arian sa naiwan na asawa. Kung parehong mamatay naman sila, hahatiin ang ari-arian ng pantay kina Seth at Claudine. Ang kanilang lola ang nakatalaga bilang executor ng will. Nabahala ang pulisya na baka may bagong plano si Seth na baka subukan niyang saktan ang sariling lola at palabasing isang aksidente lang ang lahat. Dahil dito, hindi na maaaring ipagpaliban ang investigasyon. Bandang 8:00 a.m. noong ika-13 ng Hunyo taong 2002, inaresto ng pulisya si Seth sa bisa ng warrant para sa 3 bilang ng murder at matapos siyang arestuhin. Unti-unting lumabas ang mga detalye tungkol sa pamilya. Mga detalyeng posibleng nagpapaliwanag kung bakit nagawa ni Seth ang ganoong kalupit na hakbang laban sa sarili niyang pamilya. Sa nakaraan, nagsikap ng husto sina Teddy at Mary at sa pagdaan ng maraming taon ay nakuha nila ang buhay na matagal nilang pinangarap. Nakapag-ipon sila ng halos 1.5 million AUD. Mahigpit sila hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati sa kanilang mga anak. Ang sino mang mahusay ay binibigyan nila ng papuri, isang bagay na nagpasidhi sa pagnanais ni Seth na makakuha ng pagkilala mula pa noong bata pa siya. Malaki ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Gusto nilang maging cardiac surgeon si Seth habang nais nilang maging guro ang kanyang kapatid na si Claudine. Ngunit sa realidad, nahirapan si Seth sa pag-aaral at mas malaki ang hilig niya sa pagkanta. Pagka-graduate ng high school, hindi siya natanggap sa kahit anong medicine o law program. Noong 1999, ginawa ni Teddy ang lahat para makapasok si Seth sa Medical Program University of New South Wales. Pinilit siyang talikuran ang musika at mag-focus sa pag-aaral. Pinapasok rin siya sa Family Law Office para matutunan ang negosyo sa pag-asang kahit hindi man siya maging doktor, maipagpapatuloy niya ang law firm. Ngunit hindi inasahan ng ninuman na makalipas lamang ang 2 taon. Magda-drop out si Seth at idinahilan na sobrang abala raw siya sa puntong wala na siyang oras para pumasok sa klase. Si Seth ang lead singer ng bandang Definite Vibes, may fan club at may sariling website na ginagawa ng kanyang mga tagahanga. May mga larawan siya roon habang tumutugtog. Ipinapakita ang kanyang porma habang kasama ang mga babaeng humahanga sa kanya. Habang papataas ang takbo ng kanyang musika, lalo namang napabayaan ang pag-aaral. Isang bagay na lubos na ikinainis ng kanyang ama na si Teddy. Pagsapit ng kalagitnaan ng taong 2000, ipinasok siya ni Teddy sa law school ng Macquarie University. Para hikayatin si Seth, niregaluhan pa siya ng kanyang ama ng sariling kotse. Labis niya itong ikinatuwa at pinagawan pa niya ito ng personalized na plaka na may pangalan niya.
Nakapagtataka na bigla namang gumanda ng husto ang kanyang mga grado matapos nito at nagawa niyang panatilihin ang mataas na marka sa bawat term. Tuwing dumarating ang kanyang report card, tuwang-tuwa si Seth dahil lagi siyang pinupuri ng kanyang mga magulang. Minsan pa nga, mabait niyang itinuro sa kapatid kung paano palihim na baguhin ang grade mula 75 tungong 99.9. Ngunit agad siyang sinaway ng kanilang mga magulang at binalaan siya na kapag hindi siya nag-focus sa pag-aaral, kukunin nila ang kanyang kotse. Hindi lang iyon ang sinabi ng kapatid niya. Ibinunyag din niya ang isa pang lihim ni Seth na may matagal na itong problema sa pag-iihis sa kama kahit nasa hustong gulang na. Sa tuwing nangyayari ito, si Mary ang naglalaban ng kanyang mga damit at bedsheets. Minsan ay pinagsasabihan siya ng kanyang ina na dapat nang magpatingin sa psychologist. Dahil dito, naging tampulan siya ng virus sa loob ng pamilya at posibleng dito nagsimulang mabuo ang ideya ni Seth tungkol sa pagkalason. Mahigpit din sina Teddy at Mary sa kanilang anak na babae. Nang malaman nilang maaga itong nakipagrelasyon, agad nila itong ipinadala sa Melbourne para tapusin ang senior high school. Tumulong pa si Seth sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nagbabantang email sa boyfriend ng kapatid upang maputol ang relasyon. Sa coincidence, noong huling bahagi ng Mayo taong 2001, nais nang makipaghiwalay ng girlfriend ni Seth na 2 linggo pa lamang niyang karelasyon. Para muling makuha ang loob nito, niregaluhan niya ito ng kwintas at nangakong ipapakilala sa kanyang mga magulang. At gaya ng inaasahan, dahil dito ay naparusahan siya kagaya ng nangyari sa kanyang kapatid. Nang sumubok siyang sumuway, sinabi ng kanyang ina na kapag bumalik siya sa babaeng iyon, hindi na siya tatanggapin sa pamilyang iyon. Unti-unting naramdaman ni Seth na nawawala ang kontrol sa sarili niyang buhay. Lagi siyang tinatakot ng pamilya na mawawala ang kanyang kotse, puputulan siya ng suporta o kaya ay mawawala ang mana niya. Para kay Seth, mistulang nagiging tikim bomb ang lahat at ang nagpasabog nito ay ang mababa niyang grado sa 2 subject. Nagpakita siya ng medical certificate para sa sinasabing upper respiratory infection upang humiling ng retake, ngunit hindi ito pinagbigyan. Naalala niya ang maigpit na paalala ng kanyang mga magulang na kung hindi siya mag-aaral ng maayos, umuwi na lang siya sa Pilipinas at lahat ng meron sila rito sa Australia ay hindi na sa kanya. Hindi matanggap ni Seth na ang lahat ng pag-aari ng kanyang mga magulang na balang araw ay mapupunta rin sa kanya ay ginagamit para takutin siya. Naisip niya kung gaano kaya kaganda ang buhay kung siya mismo ang magpapasya para sa lahat. Noong ika-24 ng Hunyo, sinimula ni Seth ang kanyang plano. Umorder siya ng batch ng nakakalasong plant seeds at kinabukasan. Nang tingnan niya ang status ng order at magitang hindi pa ito na ipapadala, nalaman niyang naka-holiday ang supplier. Agad siyang nagpadala ng email at nagsinungaling na malapit ng mag-60 ang kanyang ina at regalo niya sana sa kanya ngayong weekend ang seeds. Sinabi rin niya na nakita ng kanyang ina ang mga ito sa Florida noong nakaraang taon at nagustuhan niya kaya sana ay mapabilis ang shipment. Sa katotohanan, 43 taong gulang lang ang ina ni Seth noong panahong iyon at hindi siya kailanman nakapunta sa Florida. Noong ika-29 ng Hunyo, natanggap ni Seth ang mga buto gaya ng inaasahan. Pagkatapos niyang makuha ang mga ito, ibinabad niya ang mga ito sa mainit na tubig at inilagay ang mga pinagbabadang tubig sa pagkain ng kanyang ina. Pagsapit ng ika-1 ng Hulyo, nagsimulang makitaan ng kakaibang sintomas ang ina ni Seth. Noong ika-3 ng Hulyo, kinailangan siyang dalhin sa ospital para sa agarang gamutan at sa hapon ng ika-4 ng Hulyo, nakalabas din siya dahil naging matatag ang kanyang kalagayan. Upang magmukhang parang nalaso ng kanyang ina dahil sa pagkain, gumawa si Seth ng 3 liham noong ika-2 ng Hulyo at ipinadala ang mga ito sa paboritong food manufacturer ng kanyang ina, sa estasyon ng pulis at sa health department. Ayon sa sulat na ipinadala sa manufacturer, sinasabing 3 sa kanilang mga produkto ay may halong lason at kasalukuyang nasa merkado. Kalakip pa ang pangungutya na iyon daw ang napapala nila sa hindi maayos na pagtrato sa kanilang mga empleyado.
Ang isa pang dalawang liham ay nagpaparatang ng kapabayaan sa pabrika na hindi raw nito napapangalagaan ang kaligtasan ng pagkain, hindi agad binawi ang umano'y mapanganib na produkto at humingi ng paumanhin sa publiko. Layunin ni Seth na maniwala ang lahat na namatay ang kanyang ina dahil sa pagkain upang mailihis ang atensyon palayo sa kanya. Nagkunwari pa siya na sumakit ang kanyang tiyan habang nasa ospital. Ngunit ang hindi inaasahan ni Seth, gumaling ang kanyang ina. Kalaunan, pinaniniwalaan ng pulisya na mali ang paraan niya ng pagkuha ng sangkap. Ilang araw pagkatapos nito, noong ika-6 ng Hulyo, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng kanyang ina tungkol sa pagkikipaghiwalay niya sa kanyang nobya. Sinermonan siya ni Mary na nagsabing kung ipagpapatuloy pa rin niya ang relasyon na iyon, hindi na raw siya dapat umasa na makakabalik pa sa kanilang bahay. Sanay na si Seth sa ganitong uri ng banta, lalo na't maging ang kanyang kapatid na babae ay ipinadala sa Melbourne para mag-aral dahil sa halos kaparehong sitwasyon. Labis ang bigat ng loob at takot ni Seth sa posibilidad na mapauwi siya sa Pilipinas. Pakiramdam niya ay lalo siyang sinasakal sa mga nakaraang linggo, lalo na't umuwi ang kanyang kapatid para sa bakasyon. Malinaw ang pagkakaiba ng pagtrato ng mga magulang sa kanilang dalawang anak. Ang kapatid niya ay puro papuri ang naririnig, samantalang si Seth ay madalas na napagsasabihan. Pagkatapos ng birthday party ng kanyang kapatid noong ika-9 ng Hulyo, mas naramdaman niyang nag-iisa siya sa sariling pamilya. Kinuha ang kanyang sasakyan, binawasan ang kanyang allowance at kapag nalaman pa ang kanyang grado, alam niyang lalo pang lalala ang kanyang sitwasyon. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, lalo pang tumitindi ang kanyang pagkabalisa dahil hindi na lamang ang ina ang naiisip niyang saktan. Nagsimula na rin niyang isaalang-alang ang pag-aalis sa kanyang ama at kapatid na sa tingin niya ay magiging kalaban niya sa mana. At dahil nakatakda ng bumalik sa Melbourne ang kanyang kapatid sa ika-12 ng Hulyo, nagpasya siyang kumilos sa susunod na araw. May nakaayos na siyang hapunan kasama ang isang kaibigan sa 8 Mile RPM bandang gabi, kaya kinabukasan pumasok siya sa paaralan at nagtrabaho sa kumpanya ng kanilang pamilya na parang walang kakaiba. Pagdating ng 4:15 PM, umuwi siya at kinuha ang baseball bat na inilagay niya sa trunk ng kanyang sasakyan, ngunit nang maramdaman niyang hindi iyon sapat, pumunta siya sa kusina at kinuha ang 2 pinakamahabang kutsilyo na kanyang nakita. Tahimik siyang umakyat sa kwarto ng kanyang kapatid na babae at sa sandaling iyon, bumalik sa isip niya ang lahat ng pangaalipusta at kahihiyan na tiniis niya sa nakaraang mga taon. Bandang 5:30 PM, pagdating ng ina sa bahay, inatake niya ito at sa puntong iyon, lubos na siyang nawalan ng kontrol. Matiyagang naghintay siya ng higit 1 oras hanggang sa dumating ang kanyang ama na si Teddy at matapos niyang gawin ang lahat. Sinimulan niyang iayos ang eksena sa pamamagitan ng paghagis ng briefcase, pag-umog sa mga aparador at pilit na pagbukas ng bintana sa kusina. Pagkatapos nito, pinalitan niya ang kanyang damit na may dugo at naligo. Upang palabasing parang isang racially motivated attack ang nangyari, nag-spray paint siya ng mga racist slurs sa mga dingding, ngunit ang natirang pintura sa kanyang jacket ang nagbunyag sa kanya at iyon ang naging pangunahing ebidensya na naglagay sa kanya sa lugar ng krimen. Pagkatapos ng 7 PM, itinapon niya ang mga armas at nagpunta sa kaibigan gaya ng plano kung saan naghapunan sila sa Planet Hollywood at naglaro ng arcade games hanggang hating gabi. Habang wala siya sa bahay, taimtim niyang inaasahan na may makakakita sa kanyang pamilya upang mabuo ang perpektong alibay. Ngunit pagbalik niya ay natagpuan niyang tahimik ang buong bahay. Bandang 11:45 PM, napagtanto niyang siya mismo ang kailangang tumawag sa pulis. Noong nakatago siya sa bahay, nakita niya ang isang tao bandang 6 PM kaya iyon ang dahilan kung bakit nag-imbento siya ng kasinungalingan tungkol sa pagdating sa harap ng bahay. Ngunit hindi niya alam na isang kliyente ng kanyang ama ang dumaan noong 4:30 PM at nakita ang kanyang sasakyan. Sa buong buhay niya, naging pangalawang kalikasan na ang pagsisinungaling para kay Seth at halos wala siyang sinasabi na totoo lalo na kapag tungkol sa pagpapakita ng matagumpay na imahe sa sarili. Ipinakita niya sa mga kaibigan na siya ay world boxing champion, magiging music star at ang pagkanta niya ng One Sweet Day sa isang libing ay di umano nagdala sa kanya ng $1 million recording contract.
Ipinakita rin niya na may matatag siyang trabaho sa family law office at nagmamay-ari ng isang modeling agency at ang mga modelong nasa fan club website ay isa lamang sa marami niyang kasinungalingan. Ngunit tulad ng bula ng sabon na sandaling natatakpan ang katotohanan bago tuluyang pumutok, ganoon din ang mga kasinungalingan ni Seth. Noong ika-20 ng Mayo taong 2004, nahatulan siya ng 3 life sentences at may karagdagang sentensya pa dahil sa pagbabanta ng kontaminasyon ng pagkain. Kahit na patuloy siyang nag-aangkin ng inosente, binigyang pansin ng hurado ang bihirang nakakalasong halaman na natagpuan sa kanyang hardin, ang mga buto na pabaya niyang itinapon na ngayon naging pinakamatibay na ebidensya laban sa kanya. Maaaring mahusay si Seth sa pagsisinungaling ngunit sa pagsusuri ng detalye, kapansin-pansin ang kanyang kapabayaan. Mapapansin na noong 2003 niya ginawa ang fan club website at sa parehong taon ding iyon inilagay sa benta ang kanilang bahay. Ang dating masayang tirahan ay naging halos itinuring na haunted house sa Sydney dahil walang gustong bumili nito. Noong Agosto taong 2004, isang Buddhist couple mula sa Taiwan ang nagka-interes sa lokasyon at disenyo ng bahay, lalo na sa altar sa ikalawang palapag kaya nagdeposito sila ng 80,000 AUD. Ngunit nang mabasa nila ang kasaysayan ng bahay, nakaramdam sila ng panlilinlang at humingi ng refund sa real estate agency. Sa umpisa, tumanggi ang kumpanya at iginit ng 2 ahente na wala silang nagawang mali at kung hindi tinanong ang kasaysayan ay wala silang obligasyong sabihin ito. Lumala ang sitwasyon at nagsagawa ng investigasyon ang local na Fair Trading Office. Sa huli, naibalik ang 80,000 deposit at napatawan ng multa na 221,000 AUD ang mga ahente. Kaya kinailangan ding baguhin ng lokal na real estate association ang mga regulasyon upang masiguro ang full disclosure para sa mga mamimili. Mula noon, may nakalagay na sign sa harap ng bahay na iyon ang dating tahanan ng pamilya Gonzales. Patuloy na bumaba ang halaga ng ari-arian hanggang ika-7 ng Oktubre taong 2005 nang bilhin ito ng isang misteryosong mamimili sa halagang 720,000 AUD. Ayon sa Women's Day magazine, tiniyak ng mamimili na hindi masisira ang pangarap nilang tahanan. Noong ika-26 ng Marso taong 2010, naaprubahan ang ikatlong apela ni Seth at hanggang ngayon ay nagsisilbi siya ng life sentence bilang high-risk inmate sa Lithgow Correctional Center sa New South Wales. Tungkol naman sa kahulugan ng pangalan niyang Seth Gonzales na ipinangako ng kanyang ama na ipapaliwanag niya sa ika-21 niyang kaarawan. Mukhang hindi niya na ito malalaman at wala na rin siyang karapatang humarap pa sa kanyang ama. Ang trahedya ng pamilya Gonzales ay paalala na ang kasakiman, kakulangan sa gabay at matinding pressure sa pamilya ay maaaring humantong sa kapahamakan. Ipinapakita rin ito na pansamantala lamang ang panlilinlang o pagpapakita ng inosente dahil sa huli, ebidensya at katotohanan ang magdadala ng hustisya. Mahalaga ang tamang komunikasyon, pagmamahal at gabay sa kabataan upang maiwasan ang ganitong trahedya. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na videos.